Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So, ngayong gabi ay gagawa naman tayo ng battery bank. Ito yung pagawa sa atin is para sa Starlink na 200 AH. Makita nyo itong battery holder natin. So guys, hindi talaga siya naabot ng 200 AH eh. Nasa 90, 196 AH. Kasi kung ipaabot talaga natin ng 200 AH, hindi walang part na yung ibang battery. Hindi inayos ka na kaninang battery holder. Kaya ang ginawa ko dito, kaya minsan hinanapan ko ng solution pero pangit talaga tingnan, hindi kasi hindi kompleto yung walang part niya yung ibang battery. Kasi na wala siyang, yung natira is nasa 8 pieces lang. Asa na 6 pieces lang pala guys. Para mag 108. So kung ilagay natin dito, wala siyang partner. Kaya yung ginawa ko is binawasan ko na lang. Ano lang pala guys, ito is yung total niya is magiging 192 AH. Kasi kung ipaabot natin talaga ng isakto natin na 200 AH, kulang kasi yung yung hindi wala kasing part na yung yung battery, so sobra naman kung dadagdagan natin. So yung battery natin hindi aabot. Kaya yung ginawa ko is binawasan ko na lang. Sabihan ko na lang yung may-ari nito. Kasi magiging 190 92 AH lang to guys. So kung gusto mo ganitong video, pakipindot mo yung like and subscribe. Pakita din yung notification bell para ma-update ka kung may bago tayong video na in-upload. So ngayon guys, start tayo sa pagbuo ng 12 volt and 192 AH. So ngayon guys, start tayo. So ito yung mga gamit natin na andyan yung course natin. At yung mga plies, andito na. So yung mga tabing wire, nagtatap din ako. Ito yung mga tabing wire na gagamitin natin. So ngayon guys, is start na tayo sa paggawa ng battery para madali tayong matapos. So itong battery holder, para magkagawa ng 12 volts, kailangan natin na 4S lang guys. Apat na naka-series battery, 1, 2, 3, 4. So tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parallel. So yung gagawin natin dito, ilalagay natin dito yung lahat ng positive. Positive lahat guys. Lagay natin lahat ng positive. So, tapos na natin lagay. So, yung next gagawin natin dito is maglagay tayo ng battery holder. Ito yung battery holder natin. Lagay lang natin dito sa taas. Yung type pala ng battery na ito guys, ito yung 32700 na LiPo4. Pareho din siya ng 32650. Yung next gagawin natin dito guys is maglagay tayo ng tabbing wire. Ito yung tabbing wire natin. So, ganun lang ito guys. Hindi pa yata yung contact. So, sorry guys. Hindi pa yung kasama. Yung next gagawin natin dito is maglagay tayo ng bolt and nut. So, ito yung natin. So, ngayon guys, tapos ko na nilagyan lahat ng bolt. Bolt and ito na. So, ngayon higpitan muna natin to guys. So, tapos ko na hinigpitan lahat guys. So, ngayon, ibabalik na natin. Doon naman tayo sa kabila. So, dito, tanggalin natin to kasi hindi na yung gagalaw. Nilagyan ko na ng import niya. So, ito na yun. Yan lang, start niya. So, dito guys, is maglagay naman tayo ng tabbing wire. Ito yung tabbing wire namin. So, kung gusto nyo talaga guys magbuo ng ganitong battery, mas maganda kasi kung nagpatong kayo yung ito, yung negative niya, yung itaas nyo. Doon kayo sa kabila, ibaliktad nyo para maganda yung paglagyan ng para maglagyan ng nut ganun, para maganda. Para hindi ka mahirapan maglagay ng maglagay ng yung tawag dito. Dito sa wheel set nyo, para hindi ka mahirapan, para hindi mahulog. Kung makita nyo guys, nilagyan ko ng wheeler.
So, ngayon ipapatungan na natin. Ito yung 1, 2, ito yung pangalawa natin. So, dito daw mas maganda kasi pag sa ano tayo dito sa negative tayo magpatong para maganda yung paghulog pag ano natin ng battery. Ganun. So, kung makita nyo guys, ito na yung ano natin. So, yung tulad pa rin ng dating paggawa natin, hindi tayo magagamit ng soda. Kaya maglagay tayo ng paglagay ng DMS. Ito yung paglagay ng DMS. So, ilagay lang natin ganun guys. Kasi hindi tayo magsusolda kasi wala tayong solda. Pangit kasi yung solda po nang nabili ko pangit. Kaya ito lagyan natin para hindi na tayo magsusolda. So, itong continue natin yung patong ng battery kasi ito yung pangalawang patong natin guys. Ito yung pang 2S naka 2 series na tayo. 2 series na tayo guys. So hanggang sa 12 volt system is hanggang 4 lang tayo guys ha. So tapos na tayo dito. So yung next gagawin natin is maglagay naman tayo ng battery holder. Ito yung battery holder. Huwag natin different sa battery holder. Lalagay natin yan lahat. Lagay tayo ng battery holder dito. So ito na yung pangatlong patong natin guys. Pangatlong patong. Yung next gagawin natin is maglagay na tayo ng tabbing wire. Ito yung tabbing wire natin guys. Pwede nang ganun. Oops. So ito na guys, naglagay na ako ng tabbing wire. Tsaka yung wire niya, naglagay na ako. So ngayon, ito yung pangatlong patong natin. So lalagay natin dito sa taas. So dito ito magkama kasi gumagalaw yung isang tabbing wire dito. Kaya para hindi matanggal yung wire, kaya dito natin lagyan natin yung patungan natin para hindi siya gagawin. Oh. Tapos natin yung maglagay ng battery. So next na gagawin natin is maglagay naman tayo ng battery holder. Ito yung battery holder natin. I-check muna natin. So, ito na guys, yung 1, 2, 3. So, yung ang pang-apat natin. Ito na yung last na ipapatong natin dito sa taas. Magdaglagan ako ng tabbing wire. Naglagay na ako ng version. Ito na yung pang-last natin guys. So, ilagay natin yung battery. Dito tayo magsimula. Para matapos na tayo guys. Ito nyo guys, tapos na tayo dito. Pero makita nyo, 1, 2, 3, 4. Ito yung pang-apat natin. Kasi sa 12 volt na system, kailangan natin na apat na nakaseries na battery. So, depende na sa inyo kung ilang paral yung gusto nyo. So, ito is 192 AH lang ito guys. Kasi kung isakto natin na 200 AH, hindi kasi, wala kasing part ng battery dito eh. Kaya tinanggal ko na. So, sasabihin lang natin sa may-ari. So, maglagay tayo ng tabbing wire dito kasi ito yung pang-last natin guys. Maganda nito, mahal yung pagputol natin ng tabbing wire kanina. So, i-double natin yung tabbing wire. Yung next gagawin natin dito is maglagay tayo ng bolt.
So, tapos ko na guys, nilagyan ng lahat ng bolt and nut niya. So, ngayon, ano natin, i-test muna natin kung tama yung paglagay natin. So, itabi muna natin yung mga, so, ngayon, babalik na rin natin kasi video mabigat eh. Nagkabigatan to guys. Nakakaganito pala yung battery. Pagkabigat. Yan naman guys, ang taas niya. Na 192.6 92 AH, 193 AH, 12 volt. So, ito yung itsura niya. Kung gusto nyo gumawa ng ganitong battery, kung ganito lang yung style niya, pwede nyo sundan yung ginawa ko. Kung makita nyo yung panglagyan ng BMS, hindi tayo gagamit ng solder dito eh. Kasi, dyan lang natin ng terminal, yung wire ng BMS inactive balance. So, dito naman, ito yung magiging main ng positive. Ito magiging main ng positive natin. At saka dito magiging main ng negative natin. So, ngayon, i-test natin kung tama yung paglagay natin guys. Ito yung tester ko. Ito yung tester. Tester lang natin guys. So, i-test lang natin kung tama yung paggawa natin. So, 13.3 nakita. So, 13.3 guys. Nasa 13.3. So, ibig sabihin tama yung paggawa natin. So, sa mga gustong bumungga ng ganitong kalaking battery na 192 AH, ganito lang paggawa guys. Sa mga gustong matuto, pwede nyo gayahin yung ginawa ko. So, hanggang dito lang yung video natin guys. Kasi may sa pagkabit ng BMS in active balance, marami naman akong video tungkol dito sa 12 volt na battery kung paano magkabit ng active balance at saka BMS. Same lang yung proseso ng pagkabit dito. Kasi 12 volt naman sila pare. So, hanggang dito lang yung video natin guys. So, thank you for watching and good night.